Habang ang karamihan ay nangangarap ng isang perpektong kasal, may isang babae namang ginawang misyon ang pagtupad sa pangarap na yun ng iba. Sa tuwing may bride na kinakabahan bago maglakad sa aisle, siya ang unang humahawak sa kamay nito. Kapag may groom na hindi mapakali at paulit-ulit na tinitingnan ang relo, siya ang unang nagsasabing, "Huminga lang po kayo, magiging maayos ang lahat." At sa tuwing may maliit na problemang di napapansin ng mga bisita, nalalantang bulaklak, nawawalang singsing o bigla ang pagkawala ng kuryente, lagi siyang may nakahandang solusyon bago pa man ito maging malaking aberya. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit halos lahat ng kinasal na dumaan sa kanyang mga kamay, iisa ang sinasabi. Kapag si Nikki Ramos ang wedding planner mo, sigurado magiging perpekto ang araw ng kasal mo. 30 taong gulang pa lamang si Nikki, ngunit isa na siya sa pinakakilalang wedding planner sa Metro Manila. Hindi siya sikat dahil sa mamahaling dekorasyon o engranding resepsyon. Nakilala siya dahil sa kakaiba niyang kakayahang gawing personal ang bawat kasal. Alam niya ang paboritong bulaklak ng bride. Alam niya kung paano pakalmahin ang mga magulang na emosyonal at higit sa lahat, alam niya kung paano gawing masaya ang pinakamahalagang araw ng dalawang taong nagmamahalan. Sa araw na yon, isa na namang marangyang kasal ang matagumpay niyang natapos. Naghiyawan ng mga bisita ng maghalikan ng bagong kasal. Masayang tumugtog ang banda. Nagliwanag ang buong ballroom sa mga ilaw habang nagsisimula ang first dance ng bride at groom. Sa gilid ng venue, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Nikki ang lahat. Lumapit ang isa sa kanyang assistant. "Ma'am Nikki, tapos na pong lahat. Wala na rin pong concern ng pamilya ng bride?" Napangiti siya. "Good. Siguraduhin niyo lang na ligtas maihahatid ang mga gamit bago tayo umuwi." "Opo, ma'am." Ilang sandali pa, isa-isang lumapit ang bagong kasal upang magpasalamat. "Miss Nikki," masayang sabi ng bride habang yakap ang asawa. "Kung hindi dahil sa'yo, baka umiyak na ako sa stress." Napatawa si Nikki. Mas okay nang umiyak sa saya kaysa sa kaba, at nagkatawanan silang tatlo. Maya-maya, lumabas na rin ng bagong kasal upang salubungin na ang kanilang mga bisita. Tahimik na napatingin si Nikki sa kanila. Hindi inggit ang nararamdaman niya. Hindi rin lungkot. Parang pananabik na hindi niya na pinapayagang umasa. Nang makaalis ng lahat, isa-isa niyang sinigurong maayos bawat detalye ng venue bago siya tuluyang umuwi. 11:00 na ng gabi na makarating siya sa kanyang condominium. Tahimik, malinis at halos walang bakas ng buhay maliban sa ilang framed photos ng mga kasalang siya ang nagplano. Nilapag niya ang kanyang bag sa sofa, hinubad ang sapatos at dumiretso sa kanyang silid. Pagbukas niya ng aparador, bumungad ang isang puting garment bag na maingat na nakasabit sa pinakadulo. Huminto siya. Marahan niya itong inilabas, binuksan ng zipper at lumitaw ang isang simple ngunit napakagandang wedding gown. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela nito. Nanatili siyang nakatitig dito ng ilang segundo, pagkatapos ay napabuntong hininga. Maingat na tong sinara at isinabit muli sa aparador. Isinara ang pinto at saka lamang niya isinandal ang kanyang likod dito. Unti-unti pumikit ang kanyang mga mata. 6 na buwan na ang lumipas. 6 na buwan mula nang isuot niya ang gown na yon. 6 na buwan mula nang maghintay siya sa loob ng simbahan. 6 na buwan mula nang di dumating ang lalaking nangako na sasamahan siya habang buhay. Hindi siya iniwan dahil may ibang babae. Hindi rin dahil sa malaking away. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung bakit. Isang text lang ang natanggap niya ilang minuto bago magsimula ang seremonya. "I'm sorry, I can't do this." Wala nang kasunod. Wala nang paliwanag. Wala nang pagkakataon pang magtanong. Mula noon, ipinangako ni Nikki sa sarili na sapat na ang pagtulong niyang buuin ang kwento ng pag-ibig ng iba. Hindi niya na kailangan magkaroon pa ng sarili. Kinabukasan, habang abala siya sa opisina sa pag-aayos ng mga natitirang dokumento, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ng kanyang boss sa screen. "Good morning, sir. Nikki, may gusto akong ipahawak sa'yo. Kung wedding po ulit, baka pwedeng ibigay niyo muna sa iba." "Hindi pwede." "Bakit po?" "Dahil ito na ang pinakamalaking project ng kumpanya natin at para sa'yo talaga to. Kailangan ikaw ang humawak."
Tahimik siya, hindi agad sumagot. Huminga na malalim si Nikki. Sir, hindi ako sigurado kung handa na ba ako ulit. Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, muling nagsalita ang boss ni Nikki sa kabilang linya. Nikki, alam ko hindi pa madali para sa iyong bumalik sa paghawak ng malalaking kasal, pero gusto kong isipin mo rin ang pangarap mo. Napapikit si Nikki. Alam niya ang tinutukoy nito. Ang sariling wedding planning studio na matagal niya nang gustong itayo. Ilang taon na siyang nag-iipon para doon, ngunit halos naubos na ang ipon niya nang kanselahin ang sarili niyang kasal. Marami sa mga reservations ang hindi na na-refund at marami rin siyang kailangan bayaran kahit hindi natuloy ang seremonya. Kapag natapos mo ng project na to, dugtong ng kanyang boss, malaki ang incentive. Sapat siguro para makapag-down payment ka sa opisinang gusto mo. Napangiti si Nikki, ngunit hindi yon umabot sa kanyang mga mata. Sir, sa isang kondisyon. Ano yon? Pagkatapos nito, magpapahinga muna ako. Deal. Napabuntong hininga siya. Sige po. Pagdating niya sa opisina kinabukasan, sinalubong siya ng masiglang mga kasamahan. Ma'am Nikki, welcome back sa big events. Na-miss ka na namin? Napatawa siya. Parang isang linggo lang naman akong nawala. Oo nga, pero iba pa rin kapag ikaw ang team lead. Napailing siya habang tinatanggap ang makapal na folder na iniabot ng assistant. Nandyan na lahat ng details ng clients. Habang binubuklat niya ang mga dokumento, napansin niya halos walang hinihinging ang granding temang magkasintahan. Garden wedding, earth tones, intimate ceremony, simple reception. Napakunot-noo siya. Kakaiba. Lahat ng clients ngayon gusto, sobrang bongga. Sabi ng assistant niyang si Liza. Pero sila halos simple lang lahat. Ngumiti si Nikki. Mas gusto ko yan. 2:00 ng hapon ang unang meeting. Maaga siyang dumating sa conference room. Maayos niyang inayos ang mood board, venue samples, flower catalogs at timeline ng preparation. Ilang minuto pa lang lumipas nang marahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad na lalaki na may simpleng polo at maong. Walang bodyguard, walang mamahaling relo na ipinagyayabang. Bitbit lang nito ang isang leather folder. Umitito ng bahagya. Good afternoon. Tumayo si Nikki. Good afternoon. You must be Mr. Ivan Castillo? Tumango ito. And you must be Nikki. Iniabot nito ang kamay. Nice meeting you. Nagkamayan sila. Mahigpit ang pagkakahawak nito ngunit hindi nakakapang-ilang. Pasensya na kung ako lang muna, sabi ni Ivan habang nauupo. May emergency operation si Aiko sa ospital susunod daw siya. Okay lang po, naiintindihan ko. Agad niyang binuksan ang presentation. So, based po sa initial questionnaire ninyo, tahimik na nakikinig si Ivan. Hindi to yung tipong tumatango lang para matapos ang meeting. Talagang binabasa nito bawat sample, nagtatanong, nagbibigay ng opinion. At higit sa lahat nakikinig. May gusto po ba kayong specific motive? Ngumiti si Ivan. Actually, gusto ko lang maging komportable ang lahat. Meaning, ayaw namin ng kasal na parang kailangan ng mag-ingat ng mga bisita sa bawat hakbang nila. Napangiti si Nikki. Bihira akong makarinig ng ganyan. Bakit? Kadalasan kasi mas iniisip ng clients yung mga picture-perfect photos. Bahagyang natawa si Ivan. Mas gusto ko picture ng mga taong totoong masaya. Hindi na malaya ni Nikki na napangiti na rin siya. Nakalipas ang halos 20 minuto biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng puting coat ang nagmamadaling pumasok. Hala, I'm so sorry. Hingal na hingal ito. Nagkaroon kasi ng emergency case. Agad tumayo si Nikki. Okay lang po. Lumapit ang babae kay Ivan. Sorry. Ngumiti lang si Ivan. I told you, mauuna na lang ako. Humarap ang babae kay Nikki. I'm Aiko. Nikki. Nagkamayan sila. Pasensya na talaga ha, first time kong malate sa ganitong meeting. Napailing si Nikki. Buhay po talaga yan ng doktor. Napatawa si Aiko. Salamat at naiintindihan mo. Sa loob lamang ng ilang minuto, napansin ni Nikki ang ugali ni Aiko. Magalang, masayahin, madaling pakisamahan. Wala itong ere kahit isa tong kilalang pediatric surgeon. Paminsan-minsan nga tinutukso pa nito si Ivan. Ivan, wag mong sabihin na pinili mo na naman ang kulay ng table napkins. Tahimik nang umiti si Ivan. Nagsuggest lang. Nakita mo? Natatawang sabi ni Aiko kay Nikki.
Kapag pinabayaan ko yan, pati kulay ng kutsara gusto niyang pag-isipan. Napatawa rin si Nikki. At least, siguradong detalyado. Architect kasi, sagot ni Aiko. Lahat gusto pantay? Umiling si Ivan. Di naman lahat. Talaga? Natatawang tanong ni Aiko. Lahat eh. Sabay-sabay silang nagtawanan. Sa unang pagkakataon matapos ng maraming buwan, natawa si Nikki nang di niya kailangan pilitin ang sarili. Natapos ang meeting, makalipas ang halos 2 oras. Habang inaayos ni Nikki ang mga sample books, lumabas muna si Aiko upang sagutin ang tawag mula sa ospital. Naiwan silang dalawa ni Ivan sa conference room. Thank you, sabi ni Ivan. Para saan? Sa pagiging pasensyosa. Normal lang naman po. Parte ng trabaho. Hindi, napatingin siya rito. Alam ko, hindi madaling bumalik sa trabaho pagkatapos ng nangyari. Natigilan si Nikki. Hindi niya matandaan na may nagsabi rito tungkol sa kanyang nakanselang kasal. Excuse me? Di agad sumagot si Ivan. Sa halip, tumingin to sa kanyang kaliwang kamay. Doon lamang napansin ni Nikki. Nakapatong sa mesa ang engagement ring na ilang sandali niyang hinubad bago nagsimula ang meeting. Mabilis niya itong dinampot. Pasensya na, mahinahong sabi ni Ivan. Di ko sinasadyang mapansin. Napayuko si Nikki. Sanay lang ako na alisin siya kapag nagtatrabaho ako. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Tumango lang siya. Hindi niya alam kung bakit, pero kakaiba ang pakiramdam. Hindi siya naawa sa sarili. Hindi rin siya nakaramdam ng awa mula kay Ivan. Isang lang yung simpleng pag-unawa. At matagal na panahon na rin mula nang may taong umunawa sa kanya nang di nagtatanong ng masasakit na detalye. Bumukas muli ang pinto. Naku, kailangan ko na talagang bumalik sa ospital, sabi ni Aiko habang kinukuha ang bag nito. Nikki, thank you ha. Excited na ako sa magiging wedding namin. Ngumiti si Nikki. Gagawin natin lahat para maging espesyal ang araw ninyo. Lumapit si Ivan at inabot ang folder. See you sa venue inspection week. Next week? See you! Tahimik niyang pinanood ang dalawa habang magkasabay na naglalakad palabas ng opisina. Mukha silang maayos, magalang sa isa't isa, komportable at sa isip ni Nikki, yun ang marahil ang klase ng relasyon na hinahangad ng lahat. Hindi niya alam na sa mga susunod na linggo ang simpleng proyektong tinanggap niya para matupad ang pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo ang magiging simula rin ng isang kwentong hindi niya kailanman inakala na siya mismong magiging bahagi. Sunod-sunod na ang wedding preparations, napili na ang motif, na-finalize na ang guest list, naaprobahan na rin ang disenyo ng invitations, ngunit may isang mahalagang detalye na hindi pa rin napagdidesisyonan, ang venue. 3 lugar na ang napuntahan ni Nikki, Ivan at Aiko, ngunit wala ni isa ang lubos na nagustuhan ng engaged couple. Masyadong maliit, masyadong moderno, masyadong matao, parang laging may kulang. Isang umaga habang inaayos ni Nikki ang mga larawan ng iba't ibang venue sa opisina, lumapit ang assistant niyang si Liza. Ma'am, may nakita akong bagong private estate sa Tagaytay. Napatingin siya. Hindi ba bagong bukas lang yon? Opo, hindi pa halos ginagamit sa weddings. Binuklat ni Nikki ang brochure. Malawak na hardin, mga century-old trees, isang maliit na glass chapel na nakaharap sa lawa. Simple, tahimik, eleganteng hindi pilit. Napangiti siya. Ito ang eksaktong hinahanap nila. Kinabukasan nga, bumiyahe sila patungong Tagaytay. 2 sasakyan ang kasama ng buong team. Sa unang van nakasakay ang photographers, stylist, florist at ilang coordinators. Sa pangalawang sasakyan naman si Nikki, Ivan at ang driver. Inaasahan sana nila na sasama si Aiko, ngunit ilang minuto bago umalis, tumawag ito. Nick, I'm really sorry. Nikki agad ang sumagot. Okay lang ba lahat, Doc? Nagkaroon ng emergency surgery hindi ako makakaalis. Napatingin si Nikki kay Ivan. Pwede bang sa susunod na lang ako sumama? Of course, sagot ni Nikki. Ipapadala na lang namin lahat ng photos at videos. Thank you ha, pasensya na talaga. Pagkababa ng tawag, napabuntong hininga si Ivan. Busy na naman, ngumiti siya. Ganito talaga kapag doktor. Tahimik lang na tumango si Ivan. Wala siyang reklamo. Parang sanay na siya. Mahigit 1 oras na silang nasa biyahe nang biglang napahawak si Nikki sa noo. Napansin yun agad ni Ivan.
Okay ka lang? Ah, okay lang. Sigurado ang sagot pero maputla na siya. Lumipas pa ang ilang minuto, tahimik na binaba ni Ivan ang bintana ng bahagya. Magpahinga ka muna. Hindi, okay lang talaga. Ngunit nang dumaan sila sa sunod-sunod na kurbada ng Tagaytay, di na napigilan ni Nikki. Kuya, pwede po bang huminto muna tayo sandali? Agad huminto ang sasakyan sa isang gasoline station. Mabilis bumaba si Nikki. Napaupo siya sa isang bench habang umiinom ng tubig. Maya-maya may malamig na inumin na iniabot si Ivan. Lemon tea. Napatingin siya rito. Hindi ko alam kung anong gusto mo pero ang sabi ng cashier nakakatulong daw. Napatawa si Nikki kahit nahihilo siya. Salamat. Hindi mo naman sinabi na nahihilo ka pala sa biyahe. Kala ko kaya ko eh. Matigas kasi ulo mo eh. Napataas ang kilay ni Nikki. Ako pa? Oo. Bakit? Halata naman kanina ka pa nahihilo. Napailing siya. Wedding planner ako. So? Kapag coordinator ka, bawal kang maging abala. Tahimik siyang tiningnan ni Ivan bago ngumiti. Minsan, pwede rin naman na ikaw naman ang alagaan. Hindi agad nakasagot si Nikki. Simple lang ang sinabi nito pero parang matagal niya na yung hindi naririnig. Pagdating nila sa venue, agad na walang pagod ng buong team. Napakaganda ng lugar, malamig ang hangin, tahimik, tanging huni ng mga ibon at pagaspas ng mga dahon ang maririnig. Lumakad si Nikki sa gitna ng hardin. Napangiti siya. Ito na. Lumapit si Ivan. Bakit sigurado ka? Tingnan mo. Tinuro niya ang malawak na damuhan. Imagine mo, dito yung aisle. Pagkatapos, tinuro ang isang malaking acacia tree. Doon naman ang string quartet. Pagkatapos ay ang maliit na burol. Doon lulubog ang araw habang first dance ninyo. Tahimik lang na nakikinig si Ivan. Habang nagsasalita si Nikki, parang hindi lang venue ang nakikita nito. Nakikita niya na ang buong kwento na magiging kasal. Napailing siya at napangiti. Kaya pala ikaw ang sikat? Napatingin si Nikki. Hindi lang kasi lugar ang tinitingnan mo. Ano pa? Parang nakikita mo na kaagad yung mga memories. Di na malaya ni Nikki na bahaga siyang namula. Habang sinusukat ng stylist ang ceremony area, napansin ni Nikki na tila may kulang sa venue. Lumapit siya sa caretaker. Kuya, saan po yung reception hall? Napakamot to sa ulo. Ma'am, bakit po? May problema tayo. Napatingin silang lahat. Anong problema? May inaayos pa po sa main hall. Gano'ng katagal? Bukas pa po matatapos. Nagkatinginan ang buong team. Anong ibig sabihin nun? Tanong ng photographer. Kung gusto niyo pong makita ng maayos ang venue, kailangan niyo pong mag-overnight. Napabuntong hininga si Nikki. Napasulap siya kay Ivan. Mukhang pareho silang walang choice. Kinagabihan matapos mailagay ang mga gamit sa kani-kanilang cottage, nagdesisyon ng venue manager na magsindi ng bonfire para sa mga bisita. Unti-unting nagsama-sama ang buong team. May iniihaw na marshmallows, may mainit na kape, may tawanan. Biglang nagsalita ang photographer. Game! Laro tayo. Ano? Pinakawalang kwentang wedding experience. Agad nagtawanan ng lahat. Naunang magsalita ang florist. Meron akong bride before. Biglang nagbago yung motif 2 oras bago yung ceremony. Sunod naman ang makeup artist. May groom naman. Nakalimutan yung sapatos niya. Mas lumakas ang tawanan hanggang sa sabay-sabay silang napatingin kay Nikki. Ma'am Nikki, ikaw naman. Napailing siya. Naku, marami akong kwento. Sige na, napatawa siya. May isang kasal. Nung magsisimula na yung march, biglang kumawala ang 50 kalapati. Lahat sila sa loob ng simbahan lumipad. Nanlaki ang mata ng lahat. Ha? Tapos, sa sobrang gulat ng organist, maling wedding march ang natugtog. Nagtilian sa katatawa ang buong grupo. Pati si Ivan napailing habang tumatawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi napilitan si Nicky ngumiti. Natural tong lumabas. At habang pinagmamasdan siya ni Ivan mula sa kabilang bahagi ng bonfire, napansin niyang may kakaiba sa babaeng yon. Sa tuwing pinag-uusapan ng trabaho, lumiliwanag ang mata nito. Parang doon lang niya nalilimutan na nasaktan siyang minsan. Ngunit nang unti-unting magpaalam ang buong team para matulog, hindi pa rin makatulog sina Nicky at Ivan.
Pareho silang naiwan sa tabi ng bonfire, tahimik, habang pinagmamasdan ng apoy na unti-unti nang humihina. Tahimik ang buong paligid, isa-isang nagsibalikan sa kani-kanilang cottage ang buong team matapos sa masayang kwentuhan sa bonfire. Ang naiwan na lamang si Nikki at Ivan. Paminsan-minsan maririnig ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang pagaspas ng hangin sa mga puno. Tahimik silang nakatingin sa apoy. Pareho silang tila may gustong sabihan ngunit walang gustong maunang magsalita. Maya-maya, si Ivan ang unang bumasag sa katahimikan. Masaya ka pa pala kapag hindi nagtatrabaho? Napangiti si Nikki. Trabaho pa rin yun? Hindi. Napatingin siya rito. Kasi kanina, hindi naman coordinator ang nakita ko. Kung hindi, si Nikki. Natawa siya ng bahagya. Di ba ako naman si Nikki araw-araw? Umiling si Ivan. Hindi. Kapag nasa meeting tayo, para kang laging may suot na invisible uniform? Professional? Masigit pa ron. Paano? Parang ayaw mong may nakakakita kung ano talaga yung nararamdaman mo. Di agad nakasagot si Nikki. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na sanga at marahang ginalaw ang mga uling. Di naman kasi pwede na emosyon yung uunahin mo sa trabaho eh. Totoo. At saka, mahina niyang dagdag. Mas madali kasi kapag ka busy. Napansin ni Ivan ang pagbabago ng tono ng boses nito. Mula nung hindi niya na itinuloy ang tanong. Ayaw niyang ipaalala ang masakit na nakaraan. Ngunit si Nikki na mismo ang ngumiti. Okay lang. Huminga siya ng malalim. 6 na buwan na rin naman. Tahimik na nakinig si Ivan. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Umiling ito. Hindi ang maiwan. Ang hindi mo lang alam kung bakit. Napayuko siya. Kung may babae-bae sana, o kaya nag-away kami, mas madali sanang tanggapin eh. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong sagot. Napahigpit ang hawak ni Ivan sa tasa ng kape. Sinubukan mo bang hanapin siya? Ngumiti si Nikki ngunit mayroong lungkot sa mga mata. Oo, maraming beses. Pero pagkatapos ng text na yon, parang naglaho na lang siya. Tahimik silang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Ivan. Kung sakaling magkita kayo ulit, tatanungin mo pa ba? Napaisip si Nikki. Dati, oo. Ngayon, hindi niya na sigurado. Siguro, hindi na? Bakit? Baka naman kasi mas masakit pag narinig ko yung sagot. Muling namayani ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ito naging mabigat. Parang dalawang taong hindi kailangan magsalita para magkaintindihan. Kinabukasan, natapos nila ang venue inspection. Halos sabay na sinabi ni na Ivan at Nikki na yun na ang tamang lugar. Nang maipakita nila ang mga larawan kay Aiko sa pamamagitan ng video call, agad din tong natuwa. Ang ganda! Parang gusto ko na agad ikasal bukas. Napatawa si Nikki. Konting tiis na lang, Dok. Malapit na. Tingnan mo, Ivan. Natatawang sabi ni Aiko. Mukhang mas excited pa si Nikki kaysa sa atin. Napailing si Nikki. Trabaho ko po yan. Hindi, sagot ni Aiko. Passion mo yan. Hindi na lamang siya sumagot, ngunit sa pagkakataong yon, napansin niyang nakatingin lang si Ivan sa kanya at bahagyang nakangiti. Lumipas pa ang ilang linggo. Mas lumalapit ang wedding, mas dumadalas ang meetings. Cake testing, invitation approval, flower selection, food tasting, lighting test, music coordination. Halos linggo-linggo silang nakikita. At sa bawat pagkakataon, mas nakikilala nilang isa't isa. Napansin ni Nikki na si Ivan ay hindi tulad ng karamihan sa mga groom. Hindi to mahilig mag-utos. Kapag may supplier na nahihirapan, siya pang unang tumutulong magbuhat ng mga gamit. Kapag overtime ang buong team siyang kusang bumibili ng pagkain at kapag may nagkamali, hindi siya nagtataas ng boses. Isang araw habang inaayos nila ang seating arrangement, aksidenteng natapon ng bagong intern ang isang kahon ng escort cards. Nagkalat ang mahigit 300 pangalan sa sahig. Namutla ang intern. Naku, sorry po. Akala nito mapapagalitan siya. Ngunit bago pa makalapit si Nikki, lumuhod na si Ivan. Okay lang. Isa-isa niyang pinulot ang mga cards. Nagkakamali talaga. Lumuhod na rin si Nikki upang tumulong, kasunod ng iba pang staff. Makalipas ang ilang minuto, maayos na ulit ang lahat. Habang umiinom sila ng kape pagkatapos, napangiti si Nikki. Alam mo, bihira ako makakita ng groom na ikaw pa yung nagliligpit ng mga kalat.
Napangiti rin si Ivan. Mas mapapabilis kasi kung tutulungan ko na. Karamihan sa clients namin nakaupo lang habang lahat kami gumagalaw. Napakamot siya sa batok. Hindi kasi ako sanay na may ibang gumagawa ng kaya ko namang gawin. Hindi alam ni Nikki kung bakit, pero ang simpleng sagot na yon ay tumatak sa isipan niya. Dumating nga ang araw ng dance rehearsal. Nag-rent sila ng maliit na studio upang maturuan ng choreographer sina Ivan at Aiko para sa kanilang first dance. Kompleto ang buong team. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tumunog ang cellphone ni Aiko. Pagkabasa niya ng mensahe, agad siyang napabuntong hininga. Oh no! Napatingin si Ivan. Emergency? Tumango si Aiko. May batang dinala sa ER. Napapikit to sandali bago humarap kay Nikki. I'm really sorry. Okay lang. Pwede bang umalis muna ako? Siyempre. Lumapit si Aiko kay Ivan. I will make it up to you. Ngumiti lamang si Ivan. Go! At mabilis nang umalis si Aiko. Naiwan naman ang choreographer na tila nag-iisip. Sayang ang oras. Napatingin to kay Nikki. Miss Nikki, pwede bang ikaw munang pumalit? Nanlaki ang mata niya. Ako? Basic positioning lang. Hindi pwede. Bakit naman? Tanong ng stylist habang natatawa. Coordinator ka rin naman na, part ka ng events. Para lang naman malaman namin ang spacing. Napatingin siya kay Ivan. Okay lang ba? Tumango ito. If you're comfortable, then okay. Huminga siya ng malalim. Sige. Lumapit siya sa gitna ng dance floor. Iniabot ni Ivan ang kanyang kamay. Nag-atubili ng ilang segundo bago ito tanggapin. Nang magsimulang tumugtog ang musika, dahan-dahan silang sumunod sa bilang ng choreographer. 1, 2, 3, turn! Nagkamali agad si Nikki sa unang ikot. Napatawa siya. Nakakahiya. Ngumiti si Ivan. Di rin naman ako marunong eh. Talaga? Kanina nga 2 beses ko pang naapakan si Aiko. Napatawa si Nikki. Mas gumaan ang pakiramdam niya. Muli silang nagsimula. Sa pagkakataong to, mas naging maayos. Habang umiikot sila sa gitna ng studio, napansin ng makeup artist ang eksena. Napangiti ito. Grabe. Ano? Bagay na bagay sila. Narinig iyon ng florist. Uy, totoo. Parang ang silang ikakasali. At biglang natahimik ang buong studio. Nabitawan agad ni Nikki ang kamay ni Ivan. Natawa ang choreographer. Uy, biro lang! Namula si Nikki. Guys naman. Nagkibit balikat si Ivan at ngumiti lamang. Balik na tayo. Nagpatuloy ang rehearsal na parang walang nangyari. Ngunit habang pauwi si Nikki ng gabing yon, paulit-ulit bumabalik sa isipan niya ang sinabi ng mga supplier. Hindi dahil naniwala siya, kung hindi dahil sa unang pagkakataon, naisip niya kung iba lang ang sitwasyon, baka maganda rin kasama si Ivan. Agad niyang iniling ang ulo. Huwag kang tatanga-tanga, Nikki. Bulong niya sa sarili. Engaged na yung tao, oh. At sa kabilang bahagi ng lungsod, habang nakatanaw si Ivan sa bintana ng kanyang kondo, naalala rin niya ang rehearsal. Hindi ang sayaw, kundi ang ngiti ni Nikki habang tumatawa ito sa sariling pagkakamali. Isang ngiting matagal niya nang di napapansin kay Aiko, at ang simpleng pagkukumparang iyon, pagamat pakiramdam niya hindi rin tama, ang una nagbigay sa kanya ng tanong na matagal niyang iniiwasan. Masaya ba talaga ako sa direksyong tinatahak ng buhay ko? Lumipas ang halos 1 buwan matapos ang dance rehearsal. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas naging abala ang buong team. Natapos na ang fitting ng wedding gown. Naaprobahan na ang wedding cake. Handa na rin ang souvenir, ang seating arrangement, at maging ang timeline ng buong seremonya. Kung tutuusin, halos walang problema. Ngunit sa kabila ng maayos na pagkahanda, may isang bagay ang unti-unting napapansin ni Nikki. Laging magalang sina Ivan at Aiko, laging maayos ang usapan, ngunit bihira na silang magkasama. Kapag may meeting, madalas si Ivan lang ang dumadalo. Kapag si Aiko naman ang nandun, maya-maya lang may tatawag mula sa ospital. At sa tuwing magkikita silang tatlo, pareho lang sinasabi ni Aiko, sorry, may emergency. Noon, iniisip ni Nikki na normal lang yon. Doktor si Aiko, natural mahirap ang schedule. Pero habang lumilipas sa mga linggo, napansin niya, kahit si Ivan, tila nawala na rin ang pagkasabik na ikwento ang kasal nila. Kapag pinag-uusapan ng venue, interesado to.
Kapag disenyo ng reception, nagbibigay ito ng opinyon. Pero kapag ang usapan ay tungkol sa buhay nilang mag-asawa, pagkatapos ng kasal, tahimik lang to. Hindi naman yun pagdududa, isa lang yung obserbasyon. At bilang wedding coordinator na nakikita na ng daan-daang magkasintahang kinasal, sanay siyang bumasa ng mga tinginan. At may kung anong nagsasabi na may hindi pa naaamin ng dalawa sa isa't isa. Isang Martes ng hapon, habang nasa opisina si Nikki, tumunog ang kanyang telepono. Si Aiko. Hello, Doc? Nikki, may favor sana ako. Ano po yon? Pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Nagkita sila sa isang maliit na cafe malapit sa ospital. Pagdating ni Nikki, naabutan niya, nakatingin lamang si Aiko sa tasa ng kape. Pagkaupo niya, ngumiti si Aiko. Salamat at nakakunta ka. May problema ba? Umiling ito. Wala naman. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Aiko. Nikki, sa dami ng kasal na nahawakan mo, sa tingin mo, paano ba nalalaman kung handa ka na talagang magpakasal? Natigilan si Nikki. Hindi niya inaasahan ang tanong. Ngumiti siya ng bahagya. Um, ang totoo po niyan, wala pong eksaktong sagot. Bakit? Kasi iba-iba naman ang tao eh. Napabuntong hininga si Aiko. Alam mo ba, nung nag-propose sa akin si Ivan, hindi ako umiyak. Tahimik na nakinig si Nikki. Hindi dahil ayoko, hindi rin dahil hindi ko siya mahal, pero hindi nito maituloy yung sasabihin. Hindi ko nararamdaman yung excitement na inaasahan kong mararamdaman ko. Napababa ang tingin ni Nikki. Hindi ko alam kung normal ba yun eh. Mahina siyang ngumiti. Dok, minsan kasi, hindi po sapat na mahal mo lang ang isang tao. Kailangan gusto mo rin siyang makasama sa buhay na bubuuin niyo. Napapikit si Aiko. At kung hindi ko na sigurado? Hindi agad sumagot si Nikki. Ayaw niyang pangunahan ng desisyon nito. Bilang wedding planner, hindi niya trabahong sabihin kung dapat bang ituloy o hindi ang isang kasal. Trabaho niya ihanda ito. Ngunit bilang kaibigan, hindi niya rin niya kayang magsinungaling. Kahit gaano kaganda ang kasal, hindi nito maaayos ang problemang umiiral bago pa man kayo maglakad sa altar. Tahimik na tumango si Aiko. Parang yun lang kailangan niyang marinig. Kinagabihan, nag-message si Aiko kay Ivan. Can we meet? Walang tanong, walang paliwanag. Nakita sila sa rooftop garden ng ospital. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Si Ivan ang unang nagsalita. Napansin ko parang may bumabagabag sa'yo. Napangiti si Aiko. Ikaw rin. Natahimik sila. Pagkaraan ng ilang sandali, si Aiko ang muling nagsalita. Naalala mo ba nung college tayo? Tumango si Ivan. Akala ng lahat tayo nang magkakatuluyan. Oo, hanggang sa tayo nga. Napangiti silang pareho. May lungkot, may pasasalamat. Ang dami na nating pinagdaanan. Internship, board exam, residency, first jobs, lahat. Tumango si Ivan. Lahat. Huminga na malalim si Aiko. Ivan, sa tingin ko, hindi tayo ikakasal dahil gusto natin, kung hindi dahil yon ang inaasahan ng lahat. Hindi naman nagsalita agad si Ivan. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagulat. Para bang matagal niya naging nararamdaman iyon. Dati, pagpapatuloy ni Aiko. Kapag iniisip ko yung future natin, excited ako. Ngayon, kapag naiisip ko yung wedding, ang iniisip ko lang kung ilang araw akong mawawala sa ospital. Napabuntong hininga si Ivan. Ako naman, di ko na rin maalala kung kailan tayo huling nag-date nang di tayo nagmamadali. Napangiti si Aiko. Ang sakit pakinggan. Pero totoo. Tahimik na tumingin si Ivan sa malayo. Ayokong itali ka sa buhay na baka pagsisihan mo. Napaluha si Aiko. Ayoko ring pakasalan ka dahil lang sa tagal na nating magkasama. Lumapit si Ivan. Marahan niyang hinawakan na magkabilang balikat ni Aiko. Hindi ako galit. Napailing si Aiko. Ako rin. Salamat sa lahat. At unti-unting tumulo ang duha ng babae, hindi dahil may nagtaksil, hindi dahil may nawala, kundi dahil pareho nilang tinanggap ang katotohanan na ang pagmamahal minsan ay nagbabago ng anyo, at ang pinakamalaking pagmamahal ay ang pagpapalaya sa taong mahal mo. Makalipas ang 2 araw, tinawagan ni Ivan si Nikki. Pwede ba tayong magkita? Nag-aalala siyang pumunta sa opisina. Akala niya may problema sa suppliers.
Pagpasok niya sa conference room, nakaupo doon sina Ivan at Aiko. Magkatabi, parehong nakangiti, ngunit kakaibang ngiti. Tahimik, mapayapa. Ika-cancel na natin ang wedding. Parang huminto ang oras. Hindi agad nakapagsalita si Nikki. Napatingin siya kay Aiko. Sigurado ka ba? Tumango lamang ito. Wala pong third party. Mahinahong sabi ni Aiko. Wala ring malaking away. Napagtanto lang namin na mas magiging masaya kami kung magiging tapat kami sa isa't isa kaysa ipilit pa namin ang kasal. Napabuntong hininga si Nikki. Sa mahigit 8 taon niyang pagiging wedding planner, ilang beses na siyang nakakita ng kasalang nakansela. Karamihan ay dahil sa pagtataksil, kasakiman o kaya malaking eskandalo. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng 2 taong umiiyak habang magkahawak ang kamay. Hindi dahil nagkakasakitan sila, kundi dahil pareho nilang piniling gawin ang tama. At habang inaayos si Nikki ang mga cancellation papers, hindi niya napansin ang isang tingin ni Ivan. Isang tingin puno ng lungkot, hindi lamang para sa naudlot na kasal kundi dahil alam niya, matapos ang araw na yon, wala na rin siyang dahilan para makita pa si Nikki. Lumipas ang 3 buwan. Sa unang pagkakataon, matapos ng maraming taon, wala na nakapilang wedding meeting sa calendar ni Nikki. Wala nang sunod-sunod na venue inspections, wala nang midnight calls mula sa suppliers, at wala na ring paulit-ulit na pagpapaalala sa mga bride na huminga at mag-relax. Nasa Tagaytay na siya, sa isang maliit ngunit maaliwalas na pwesto sa tabi ng isang cafe. Unti-unti niyang binubuo ang matagal niya ng pangarap. Ever After Events by Nikki. Hindi to in grande, isang maliit lang na opisina, may 2 mesa, isang bookshelf na puno ng wedding albums, ilang sample ng invitation at flower arrangements, at isang malaking bintanang tanawang kabundukan. Tuwing umaga, siya mismong nagdidilig ng mga halaman sa labas. Siya rin ang naglilinis ng opisina. Kapag walang assistant, siyang sumasagot sa telepono, at kapag may meeting, siya rin naghahain ng kape sa mga kliyente. Di madali ang simula. May mga linggong walang tumatawag, may mga araw na iisa lang ang inquiry, may mga gabing napapatanong siya kung tama bang naging desisyon niya na umalis sa kumpanyang nagpasikat sa kanya. Ngunit sa bawat bagong magkasintahan na nagtitiwala sa kanya, unti-unti ring bumabalik ang sigla sa kanyang puso. Hindi na siyang babaeng araw-araw inuuwi ang sakit ng nakaraan. Mas madalas na siyang tumawa, mas madalas na rin siyang ngumiti, at higit sa lahat natuto na siyang mangarap ulit. Isang Lunes ng umaga, habang inaayos niya ang mga fresh flowers sa reception area, sumilip ang kanyang assistant na si Bea. Ma'am Nikki? May walk-in client po. Napatingin siya sa orasan. May appointment ba? Wala po. Pero sabi niya, willing daw siyang maghintay. Napangiti si Nikki. Baka galing sa recommendation. Papasukin mo na. In 5 minutes. Tumango si Bea at lumabas ng opisina. Huminga ng malalim si Nikki. Kinuha niya ang kanyang planner, ilang sample albums at isang ballpen. Katulad ng ginagawa niya sa bawat bagong kliyente. Pagbukas niya ng consultation room, hindi siya agad nakapagsalita. Napatigil siya sa may pinto. Nakaharap sa malaking bintana ang lalaking matagal niya nang hindi nakikita. Unti-unti itong lumingon, ngumiti. Hi! Nanatiling tahimik si Nikki. Ivan, tumayo ito. Hello. Hindi niya alam ano ang dapat niyang maramdaman. Gulat, saya, o kaba. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Napangiti si Ivan. May hahanapin sana akong wedding planner. Napatawa si Nikki ng mahina. Marami namang wedding planner sa Tagaytay. Oo, pero ang sabi nila, ikaw daw ang pinakamagaling. Umiling siya. Nambobola ka eh. Medyo. Pareho silang natawa at sa unang pagkakataon, matapos ng maraming buwan, parang bumalik ang gaan ng mga usapan nila. Naupo sila sa consultation table. Gaya ng ginagawa ni Nikki sa lahat ng kliyente, nilabas niya ang kanyang notebook. Okay, so, kaninong kasal? Di agad sumagot si Ivan. Sa halip, nilapag niya sa mesa isang makapal na sketchbook. Pwede mo bang tingnan? Kinuha yon ni Nikki. Pagbukas niya sa unang pahina, lumitaw ang isang detalyadong guhit ng isang garden venue.
Sa sumunod na pahina may disenyo ng ceremony arc. Sa ikatlo, isang reception area na napapalibutan ng ilaw at puno. Napangiti siya. Ikaw ang gumawa nito? Tumango si Ivan. Gusto ko sana, simple lang. Maganda, mahusay ang pagkakaguhit. Bawat detalye halatang pinag-isipan. Habang binabaliktad niya ang mga pahina, napansin niyang pamilyar ang disenyo. Ang malaking acacia tree, ang maliit na glass chapel, ang tanawin ng lawa. Unti-unti siyang napatingin kay Ivan. Sandali, ito, venue natin sa... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Tahimik na ngumiti si Ivan. Tumango. Oo, at mabilis na rumagasa ang mga alaala sa isip ni Nikki. Ang road trip, ang bonfire, ang dance rehearsal, ang mga tawanan, ang mga simpleng usapan. Nagpatuloy sila sa pagbuklat hanggang sa huling pahina. Doon, may nakasulat na dalawang pangalan. Groom, Ivan Castillo. Huminto ang paghinga niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin. Bride, Nikki Ramos. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unti siyang tumingin kay Ivan. Hindi siya makapagsalita. Mahina tong ngumiti. Hindi ako pumunta rito para gulatin ka. Kung ganoon, bakit mo ginawa to? Huminga na malalim si Ivan. Naalala mo ba, nung sinabi mong ako ang pinakamagandang wedding ay hindi tungkol sa pinakamahal na bulaklak, kundi sa dalawang taong sigurado sa isa't isa? Tumango si Nikki. Naalala ko. Matagal kong inisip yung sinabi mo. Sandali siyang natahimik. Akala ko noon handa na akong magpakasal. Pero habang pinaplano natin ang kasal, doon ko napagtanto na ang pinakamasayang parte doon sa buong proseso, hindi ang wedding, kundi ang mga araw na kasama kita. Napayo ko si Nikki. Tahimik siyang nakinig. Hindi kita hinanap kaagad dahil kailangan ko munang siguraduhin na hindi ako kumikilos lang dahil sa lungkot o dahil wala na si Aiko. Tumango siya. At si Aiko? Ngumiti si Ivan. Masaya na siya. Nagme-medical mission siya sa iba't ibang probinsya. Nag-uusap pa rin kami. Magkaibigan kami. Napangiti si Nikki. Nakahinga na siya ng maluwag. Hindi ko rin naman gustong maging dahilan ng paghihiwalay ninyo. Hindi ka naging dahilan. Ang dahilan ay ang matagal na naming nararamdaman. Tumayo si Ivan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Hindi ako humihingi ng sagot ngayon kasi alam ko, minsan ang nasaktan ng puso mo, tahimik lang si Nikki. Hinihiling ko lang, bigyan mo ako ng pagkakataong ligawan ka. Di agad siya sumagot. Sa halip, napatawa siya. Mahina, totoo. Ikaw talaga. Ano? Client ka dapat eh. Ngumiti si Ivan. Pwede rin, pero mas gusto kong maging dahilan kung bakit sa wakas, ikaw naman ang magiging bride ko. Di napigilan ni Nikki ang pagluha, hindi dahil sa proposal, hindi dahil sa sketchbook, kundi dahil sa paraan ng paghihintay ni Ivan. Hindi siya pinipilit, hindi siya inuunahan, hindi siya inabutan habang sugatan pa. Hinintay muna nitong gumaling ang puso niya at marahil yon ang klase ng pag-ibig na matagal niya nang ipinagdarasal. Makalipas ang isang taon, muling nabuksan ang pinto ng Glass Chapel sa Tagaytay. Parehong venue na minsang pinuntahan ni Nikki at Ivan bilang wedding planner at groom. Ngayon, magkaiba na ang papel nila. Ma'am Nikki! Tawag ng dati niyang assistant na si Liza habang hinaharangan siya sa entrance. Hoy, bawal kang magtrabaho. Natawa si Nikki. Reflex lang. Ngayon, ikaw ang bride. Ang dating ng mga kasamahan niya ang nag-organisa ng buong kasal. Lahat sila ay may iisang bilin. Wala kang gagalawin. Ikaw ang bida sa kasalang to. Habang hinihintay ang pagbukas ng mga pinto ng chapel, napangiti si Nikki. Hindi niya iniisip kung pantay ba yung mga upuan, kung maayos ba yung mga flowers, or kung nasa tamang pwesto ba ang mga photographer. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, pinayagan niya na ibang tao ang mag-alaga sa pinakamahalagang araw niya. Tumugtog ang wedding march. Unti-unting bumukas ang pintuan. Sa dulo ng aisle nakatayo si Ivan. Hindi siya kinakabahan. Hindi siya lumilingon sa likuran. Hindi rin siya naghihintay ng kung ano. Nakatitig lamang siya sa babaeng pinili niyang mahalin. At sa pagkakataong to, si Nikki ay hindi na wedding planner na nagmamasid sa kaligayahan ng iba. Siya na ang bride. Siya na ang babaeng piniling samahan habang buhay. At doon niya tuluyang naunawaan. Minsan hindi ka iniiwan ng maling tao para masaktan habang buhay.
Minsan nilalayo ka lang niya sa maling kwento upang ihatid ka sa pag-ibig na hindi mo kailanman kailangan pagdudahan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Love Tales by Miss Sandra. At kung may gusto kayong susunod na kwentong marinig, iwan lang inyong mga ideya sa comment section. Hanggang sa muli, at sana matagpuan din nating lahat ang pag-ibig na dumarating sa tamang panahon. God bless everyone!